ating pong pag-usapan dahil ito po ay kalikasan. Kasama dito sa ating MA Pinoy TV na ating binabantayan, sports, showbiz, kalikasan, kalusugan at iba pa. Yung pala pong pagkasira ng ating lamandagat o coral, yan po sa may parte ho ng Rasul at saka Skoda sa West Philippine Sea. Tumatagal pala yan ng maraming taon bago makabalik. At marami ring taon bago mo ma-develop or bago magkaroon ng mga coral. Kaya yung pagkawala sa dalawang lugar na ngayon ay na-discover ng ating Navy na nawawala at halos buhangin na lang ang natira sa ilalim ng dagat ng mga nabanggit na lugar na yan sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas ay matagal pala yan bago makabalik. At maraming laman dagat ang umalis na dyan. Kaya apektado talaga sa darating na mga taon at panahon ang pangingisda ng mga Pilipino sa lugar na yan. Kaya talaga hong hindi biro yung pagkasira ng kalikasan. Na wala namang ibang pinagdududahan na merong kagagawa nito kung hindi mga mangingisda ng China. Dahil maliban sa Chinese Coast Guard, nandyan yung mga Malaysian vessel na nakatalaga dyan, napakarami mga barkong naka-standby dyan ng China, na kanyang mga gunita, noong nakaraang mga taon pa, umabot ng mahigit na 40. 40 na mga barko ang nandyan, na nakadaong lang, na hindi natin alam kung ano nangyayari. Posibleng yon ang ginagawa. Alisin yung ating mga laman dagat. At matapos ma-discover yung dalawang lugar, malaki ang posibilidad na meron pang ibang lugar sa West Philippine Sea ang ganyan ang sitwasyong nasira ang coral, walang titirahan ang mga isda at matagal na panahon bago makabalik. Ang laki ng damage. Kaya tama lang talagang dapat ay araling mabuti ng ating pamahalaan na mag-file ng kaso laban po sa mga gumawa nito. Okay? Yan yung nagpapatunay na yung harassment ng China hindi lang sa mga isda, kung hindi pati sa lamang dagat ng West Philippine Sea ay sinira nila. Problema ho talaga yan. Labag sa mga international law. Okay? So ito po ay continuous na nagiging problema. Kaya again, muli po akong nananawagan, umaapila sa mga kapwa natin Pilipino, manindigan na po kayo. Manindigan para sa kapakanan ng ating bansa at ng ating mga kapwa Pilipino, lalo na po ang kabataan pagdating ng araw, para hindi tayo masisi na tayo ay nagpabaya at hindi inilaban ang teritoryo ng Pilipinas. Yun po yung importanteng message na pwede nating ipagmalaki sa mga darating na mga panahon na ipinaglaban natin. Pangit at hindi po magandang record na sisihin tayo ng mga kabataan pagdating ng panahon na hindi natin inilaban ang West Philippine Sea at ang mga laman dagat, coral at iba pa sa paninira ng mga dayuhan. Yan po yun. Kaya sana yung pong mga nakikinig na ang paniniwala ay tama ang China or sila'y nagpapagamit sa disinformation campaign ng China para linlangin ang mga Pilipino, sana po makonsensya kayo. Sana po ay magbago na kayo. Okay? Di pa naman huli ang lahat. Kahit na ilang taon na rin tayong naargabyado pero patuloy pong tumitindi. Hindi naman ho bumababa. Katunayan nandyan pa rin po ang mga harassment na ginagawa. Every time na yung mga mangingisdang Pilipino ay maglayag dyan, hinahabol at pinapaalis. Every time din na mag-supply ang ating mga barko ng pagkain at medicine doon sa ating BRP Sierra Madre na mga sundalo kung saan nandoon, abay hinahabol, pinagbabawal. At yung kanilang mga pronouncement sa mga interview dito at sa China, pinapalabas nila kanila talaga yan. At tayo pa raw ang nagpuprovoke, tayo pa raw ang nagiging problema nila. Baligtad nga po ang sitwasyon. Samantalang sila ang malinaw na naggugulo sa katahimikan ng Pilipinas, ng West Philippine Sea. Under the law, atin talaga yan. Katulad ng dati, huwag natin kakalimutan, yung pong mga harassment nangyari na, water cannon, laser, binanggang mangingisda, nasira ang mga mangingisda, bangka ng mangingisda dahil binangga ng Coast Guard ng China, at yung pagpapaalis po sa atin dyan, yan ay continuous na nangyayari.
Dahil nga po sa ang tingin nila ay meron silang Pilipinong kumakampi o kakampi nila na nanlilinlang sa kaisipan ng mga Pilipino na ang lugar na yan ay sa kanila, hindi sa Pilipinas. Napakalaki pong pagkakamali. Kaya naman, ang magandang balita, continuous din po ang suportang tinatanggap ng Philippine government mula sa mga environmentalists, mula sa mga politiko, mula sa business community, mula sa malalaking mga bansa sa Europe, Amerika, Canada, sa Middle East at ibang mga bansang kapitbahay natin, maging medyo malayo-layo tulad ng Australia na napaka-active ng pagtulong sa atin. China, ang Canada, Japan, at saka po ang Estados Unidos. Okay? So, yun po yung mga nangyayari. So, ang tanong gaano kayang kalawak na diyan sa karagatang yan ang nawalang coral o nasirang laman dagat? Yan ang hindi natin alam. Kasi mukhang hindi nasundan ang pagsisid ng mga taga-Navy at Coast Guard para alamin kung anong mga nasira sa ilalim. Dalawa pa lang na-identify. Ay sa dami po ng mga barko, Milesian vessel at Coast Guard ng China ang umiikot-ikot dyan ng ilang taon na ginawa na nga nilang tambayan yan na posibleng may ginagawa sa ilalim katulad ng pagsira ng kalikasan. So, pag na-discover yan, habang lumalawak, abay palaki din ang karapatan ng Pilipino at ng Philippine government na mag-file ng mga kaso laban sa China. Actually, yan ho yung tamang proseso. Hindi makikipaggera ang Pilipinas dahil hindi hilig at business ng Pilipino ang makipag-away sa ibang bansa. Ang atin ilaban lang sa tamang proseso, sa paghahayag, global awareness, paghahayag ng tama para malaman ng publiko at ng mga Pilipino sa buong mundo at ng international community. Yun po yun. At ang channel na ito, ang inyong lingkod ay bahagi, voluntaryong ginagawa ko ito dahil tayo ay mayroong pagmamalasakit, pagmamahal sa ating karapatang dapat natin gawin. Ilaban ang ating teritoryo, suportahan ang ginagawa ng gobyerno dahil naninindigan naman si Pangulong Marcos, ang ating sandatahang lakas, ang ating Department of National Defense, ang ating Philippine Coast Guard at iba pang mga kinaukulan para sa karapatan ng mga Pilipino. Ayun po yan. Okay? So, huwag kayong magsasawa. Patuloy po inyong i-like, share, subscribe, follow doon sa hindi pa ho natin at bago nating taga-subaybay. Dahil ang labang ito ay laban ng lahat ng Pilipinong may malasakit at pagmamahal. Hindi ito laban lang ng nakapwesto sa gobyerno o temporaryong naghahawak ng kapangyarihan. Ito ay para sa kinabukasan ng bansa at ng mga kabataan. Yan po ang importante dyan. Huwag natin kalimutan yan. Huwag din kayong magsawa ng pagsubaybay sa mga balitang ito.